Ika-4 na aklat, ang kaharian ng langit. Unang kabanata, ang pag-akyat ni Enoch. At nangyari, pagkatapos nito na ang kanyang pangalan noong nabubuhay pa siya ay itinaas sa anak ng tao at sa Panginoon ng mga espiritu mula sa mga naninirahan sa lupa. At siya ay itinaas sa mga karwahe ng espiritu at ang kanyang pangalan ay naglaho sa kanila. At mula sa araw na iyon ay hindi na ako binilang sa kanila at inilagay niya ako sa pagitan ng dalawang hangin, sa pagitan ng hilaga at kanluran, kung saan kinuha ng mga anghel ang mga lubid upang sukatin para sa akin ang lugar para sa mga hinirang at matuwid. At doon ay nakita ko ang mga unang ama at ang mga matuwid na mula pa sa simula ay naninirahan sa lugar na iyon. At nangyari, pagkatapos nito na ang aking espiritu ay inilipat at umakyat sa mga langit, nakita ko ang mga banal na anak ng Diyos. Sila ay lumalakad sa mga ningas ng apoy. Ang kanilang mga damit ay puti at ang kanilang mga mukha ay nagniningning na parang niebe. At nakakita ako ng dalawang agos ng apoy at ang liwanag ng apoy na iyon ay nagniningning na parang hyacinth at nagpatira pa ako sa harap ng Panginoon ng mga espiritu. At ang anghel na si Miguel ay humawak sa aking kanang kamay at itinaas ako at inakay sa lahat ng mga lihim at ipinakita niya sa akin ang lahat ng mga lihim ng katuwiran. At ipinakita niya sa akin ang lahat ng mga lihim ng mga dulo ng langit at ang lahat ng mga silid ng lahat ng mga bituin at lahat ng mga tanglaw kung saan sila nagmumula sa harap ng mga banal. At inilipat niya ang aking espiritu sa langit ng mga langit at nakita ko roon na parang isang istruktura na gawa sa mga kristal at sa pagitan ng mga kristal na iyon ay mga dila ng buhay na apoy. At nakita ng aking espiritu ang bigkis na nagbigkis sa bahay na iyon ng apoy at sa apat na gilid nito ay may mga agos na puno ng buhay na apoy at binigkisan nila ang bahay na iyon. At sa palibot ay mga serapin, kerubin at ophanin. At ito ang mga hindi natutulog at nagbabantay sa trono ng kanyang kaluwalhatian. At nakakita ako ng mga anghel na hindi mabilang, 1,000,000 at 10,000 beses na 10,000 ang pumaligid sa bahay na iyon. At si Miguel at Rafael at Gabriel at Fanuel at ang mga banal na anghel na nasa itaas ng mga langit ay pumapasok at lumalabas sa bahay na iyon. At lumabas sila mula sa bahay na iyon. At sina Miguel at Gabriel, Rafael at Fanuel at maraming banal na anghel na hindi mabilang. At kasama nila ang Pangulo ng mga araw, ang kanyang ulo ay puti at dalisay na parang lana, at ang kanyang kasuutan ay hindi maipaliwanag. At nagpatira pa ako at ang buong katawan ko ay nanghina, at ang aking espiritu ay nabago. At sumigaw ako ng malakas na tinig na may espiritu ng kapangyarihan at pinuri at pinarangalan at itinaas. At ang mga pagpapalang ito na lumabas sa aking bibig ay kalugod-lugod sa harap ng Pangulo ng mga araw. Ang Pangulo ng mga araw ay dumating kasama sina Miguel at Gabriel, Rafael at Fanuel, 1,000,000 at 10,000 mga anghel na hindi mabilang. At lumapit siya sa akin at binati ako ng kanyang tinig at sinabi sa akin, ito ang anak ng tao na ipinanganak sa katuwiran at ang katuwiran ay nananatili sa kanya at ang katuwiran ng Pangulo ng mga araw ay hindi siya pinababayaan. At sinabi niya sa akin, ipinahahayag niya sa iyo ang kapayapaan sa pangalan ng darating na mundo, sapagkat mula rito ay nagmula ang kapayapaan mula nang likhain ang mundo, at gayon din sa iyo magpakailanman at magpakailanman. At ang lahat ay lalakad sa kanyang mga daan sapagkat ang katuwiran ay hindi siya kailanman pinababayaan. Kasama niya ang kanilang mga tahanan at kasama niya ang kanilang mana at hindi sila mahihiwalay sa kanya magpakailanman at magpakailanman. At sa gayon, magkakaroon ng kahabaan ng mga araw kasama ang anak ng tao at ang mga matuwid ay magkakaroon ng kapayapaan at matuwid na daan sa pangalan ng Panginoon ng mga espiritu magpakailanman. Ikalawang kabanata, ang mga katawang nagliliwanag, ang aklat ng mga landas ng mga katawang nagliliwanag sa langit, ang kaugnayan ng bawat isa ayon sa kanilang uri, kanilang kapangyarihan at kanilang mga panahon, ayon sa kanilang mga pangalan at pinagmulan, at ayon sa kanilang mga buwan na ipinakita sa akin ni Uriel, ang banal na anghel na kasama ko na kanilang gabay. At ipinakita niya sa akin ang lahat ng kanilang mga batas ng eksakto kung paano sila at kung paano ito kaugnay ng lahat ng mga taon ng mundo at hanggang sa kawalang hanggan, hanggang sa matupad ang bagong paglalang na nananatili hanggang sa kawalang hanggan. At ito ang unang batas ng mga katawang nagliliwanag. Ang katawang nagliliwanag na araw ay sumisikat sa mga pintuang silangan ng langit at lumulubog sa mga pintuang kanluran ng langit.
At nakita ko ang 6 na pintuan kung saan sumisikat ang araw, at 6 na pintuan kung saan lumulubog ang araw, at sumisikat at lumulubog ang buwan sa mga pintuang ito, at ang mga pinuno ng mga bituin at yaong mga pinamumunuan nila. 6 sa silangan at 6 sa kanluran, at lahat ay sumusunod sa isa't isa sa eksaktong pagkakasunod-sunod. Marami ring mga bintana sa kanan at kaliwa ng mga pintuang ito. At una ay lumalabas ang dakilang katawang nagliliwanag na pinangalan ng araw, at ang kanyang palibot ay tulad ng palibot ng langit, at siya ay lubos na napuno ng nagliliwanag at nagpapainit na apoy. Ang karo na kanyang sinasakyan, ang hangin ang nagpapaandar, at ang araw ay bumababa mula sa langit at bumalik sa hilaga upang marating ang silangan, at pinapatnubayan upang siya ay dumating sa nararapat na pintuan at magliwanag sa mukha ng langit. Sa ganitong paraan siya sumisikat sa unang buwan sa dakilang pintuan na ang ikaapat. At sa ikaapat na pintuang iyon kung saan sumisikat ang araw sa unang buwan ay may 12 bintana kung saan lumalabas ang isang apoy kapag sila ay binuksan sa kanilang kapanahunan. Kapag sumisikat ang araw sa langit, siya ay lumalabas sa ikaapat na pintuang iyon ng 30 umaga ng sunod-sunod at lumulubog ng eksakto sa ikaapat na pintuan sa kanluran ng langit. At sa panahong ito ang araw ay araw-araw na humahaba at ang gabi ay gabi-gabi na umiikli hanggang sa 30 umaga. Sa araw na iyon, ang araw ay mas mahaba kaysa gabi ng 9 na bahagi at ang araw ay umabot ng eksakto sa 10 bahagi at ang gabi sa 8 bahagi. At ang araw ay sumisikat mula sa ikaapat na pintuang iyon at lumulubog sa ikaapat at bumabalik sa ikalimang pintuan ng silangan ng 30 umaga at sumisikat mula rito at lumulubog sa ikalimang pintuan. At pagkatapos ang araw ay humahaba ng 2 bahagi at umabot sa 11 bahagi. At ang gabi ay umiikli at umabot sa 7 bahagi. At ito ay bumabalik sa silangan at pumapasok sa ika-6 na pintuan at sumisikat at lumulubog sa ika-6 na pintuan ng 31 umaga dahil sa kanyang tanda. Sa araw na iyon, ang araw ay nagiging mas mahaba kaysa gabi at ang araw ay naging doble ng gabi at ang araw ay naging 12 bahagi at ang gabi ay pinaikli at naging 6 na bahagi. At ang araw ay umakyat upang gawing mas maikli ang araw at mas mahaba ang gabi, at ang araw ay bumabalik sa silangan at pumapasok sa ika-6 na pintuan at sumisikat mula rito at lumulubog ng 30 umaga. At kapag natupad ang 30 umaga, ang araw ay bumababa ng eksaktong 1 bahagi at naging 11 bahagi at ang gabi ay 7. At ang araw ay lumalabas mula sa ika-6 na pintuang iyon sa kanluran at pumupunta sa silangan at sumisikat sa ika-5 pintuan ng 30 umaga at lumulubog sa kanluran muli sa ika-5 pintuang kanluran. Sa araw na iyon, ang araw ay bumababa ng 2 bahagi at umabot sa 10 bahagi at ang gabi sa 8 bahagi. At ang araw ay lumalabas mula sa ika-5 pintuang iyon at lumulubog sa ika-5 pintuan ng kanluran at sumisikat sa ika-4 na pintuan ng 31 umaga dahil sa kanyang tanda at lumulubog sa kanluran. Sa araw na iyon, ang araw ay pinapantay sa gabi at ang gabi ay umabot sa 9 na bahagi at ang araw sa 9 na bahagi. At ang araw ay sumisikat mula sa pintuang iyon at lumulubog sa kanluran at bumabalik sa silangan at sumisikat ng 30 umaga sa ika-3 pintuan at lumulubog sa kanluran sa ika-3 pintuan. At sa araw na iyon ang gabi ay nagiging mas mahaba kaysa araw at ang gabi ay nagiging mas mahaba kaysa gabi at ang araw ay mas maikli kaysa araw hanggang sa 30 umaga. At ang gabi ay umabot ng eksakto sa 10 bahagi at ang araw sa 8 bahagi. At ang araw ay sumisikat mula sa ika-3 pintuang iyon at lumulubog sa ika-3 pintuan sa kanluran at bumabalik sa silangan at ng 30 umaga sumisikat sa ika-2 pintuan sa silangan at sa katulad na paraan lumulubog sa ika-2 pintuan sa kanluran ng langit. At sa araw na iyon ang gabi ay umabot sa 11 bahagi at ang araw sa 7 bahagi. At ang araw ay sumisikat sa araw na iyon mula sa ika-2 pintuang iyon at lumulubog sa kanluran sa ika-2 pintuan at bumabalik sa silangan sa unang pintuan ng 31 umaga at lumulubog sa unang pintuan sa kanluran ng langit. At sa araw na iyon ang gabi ay nagiging mas mahaba at umabot sa doble ng araw at ang gabi ay umabot ng eksakto sa 12 bahagi at ang araw sa 6 na bahagi. At ang araw ay tinahak ang mga dibisyon ng kanyang orbita at muling umiikot sa mga dibisyong iyon ng kanyang orbita at pumapasok sa pintuang iyon ng 30 umaga at lumulubog din sa kanluran sa tapat nito. At sa gabing iyon ang gabi ay bumaba sa haba ng ika-9 na bahagi at ang gabi ay naging 11 bahagi at ang araw 7 bahagi.
At ang araw ay bumalik at pumasok sa ikalawang pintuan sa silangan at bumabalik sa mga dibisyong iyon ng kanyang orbita ng 30 umaga, sumisikat at lumulubog. At sa araw na iyon ang gabi ay bumababa sa haba, at ang gabi ay umabot sa 10 bahagi at ang araw sa 8 bahagi. At sa araw na iyon, ang araw ay sumisikat mula sa lagusan iyon at lumulubog sa kanluran at bumabalik sa silangan at sumisikat sa ikatlong lagusan sa loob ng 31 umaga at lumulubog sa kanluran ng langit. Sa araw na iyon, ang gabi ay umikli at umabot sa 9 na bahagi, at ang araw sa 9 na bahagi, at ang gabi ay kapantay ng araw, at ang taon ay eksaktong 364 na araw. At ang haba ng araw at ng gabi, at ang ikli ng araw at ng gabi ay nagmumula. Sa pamamagitan ng pagtakbo ng araw ang mga pagkakaibang ito ay nagaganap. Kaya nangyayari na ang kanyang pagtakbo ay nagiging mas mahaba araw-araw, at ang kanyang pagtakbo sa gabi ay mas maikli. At ito ang batas at pagtakbo ng araw, at ang kanyang pagbabalik tuwing siya ay bumabalik ng 60 ulit at sumisikat magpakailanman. At yaong sumisikat ay ang malaking tanglaw at pinangalanan ayon sa kanyang anyo, ayon sa iniutos ng Panginoon. Habang siya ay sumisikat, gayon din siya lumulubog at hindi bumababa at hindi nagpapahinga kundi tumatakbo araw at gabi. At ang kanyang liwanag ay 7 beses na mas maliwanag kaysa sa buwan. Ngunit sa sukat ay pareho silang dalawa. At pagkatapos ng batas na ito ay nakakita ako ng isa pang batas na may kinalaman sa mas maliit na tanglaw na pinangalan ng buwan. At ang kanyang palibot ay tulad ng palibot ng langit. At ang kanyang karwahe na kanyang sinasakyan ay pinatakbo ng hangin. At ang liwanag ay ibinibigay sa kanya ng may sukat. At ang kanyang pagsikat at paglubog ay nagbabago bawat buwan at ang kanyang mga araw ay tulad ng mga araw ng araw. At kapag ang kanyang liwanag ay pare-pareho ito, ay umabot sa 7 bahagi ng liwanag ng araw. Sa ganito siya sumisikat, at ang kanyang unang yugto sa silangan ay lumalabas sa 30 umaga. At sa araw na iyon siya ay nagiging nakikita at bumubuo para sa iyo ng unang yugto ng buwan sa 30 araw, kasama ang araw sa lagusan kung saan sumisikat ang araw. At ang kalahati niya ay lumalabas sa pamamagitan ng 7 bahagi, at ang kanyang buong palibot ay walang laman, walang liwanag, maliban sa 7 bahagi nito, ang 14 na bahagi ng kanyang liwanag. At kapag nakatanggap siya ng 7 bahagi ng kalahati ng kanyang liwanag, ang kanyang liwanag ay umabot sa 7 bahagi at kalahati nito. At siya ay lumulubog kasama ng araw, at kapag sumisikat ang araw, ang buwan ay sumisikat kasama niya at tumatanggap ng kalahati ng 1 bahagi ng liwanag. At sa gabing iyon, sa simula ng kanyang umaga, sa pasimula ng araw ng buwan, ang buwan ay lumulubog kasama ng araw. At hindi nakikita sa gabing iyon kasama ang 14 na bahagi at kalahati ng isa sa kanila. At siya ay sumisikat sa araw na iyon ng eksaktong 7 bahagi, at lumalabas at umuurong mula sa pagsikat ng araw, at sa kanyang natitirang mga araw, siya ay nagiging maliwanag sa 13 bahagi. At nakakita ako ng isa pang pagtakbo, isang batas para sa kanya, kung paano ayon sa batas na iyon ginagawa niya ang kanyang buwanang pag-ikot. At lahat ng ito ay ipinakita sa akin ni Uriel, ang banal na anghel na pinuno ng lahat ng ito, at ang kanilang mga kalagayan. At isinulat ko ang kanilang mga kalagayan ayon sa kanyang ipinakita sa akin, at isinulat ko ang kanilang mga buwan ayon sa kung ano sila, at ang anyo ng kanilang mga liwanag hanggang sa matupad ang 15 araw. Sa mga solong 7 bahagi niya natutupad ang lahat ng kanyang liwanag sa silangan, at sa mga solong 7 bahagi natutupad ang lahat ng kanyang kadiliman sa kanluran. At sa ilang buwan siya ay nagbabago ng kanyang mga paglubog, at sa ilang buwan siya ay sumusunod sa kanyang sariling natatanging pagtakbo. Sa 2 buwan ang buwan ay lumulubog kasama ng araw, sa 2 gitnang lagusan na iyon ang 3 at 4. Lumalabas siya sa loob ng 7 araw, at lumilingon at bumabalik muli sa lagusan kung saan sumisikat ang araw, at natutupad ang lahat ng kanyang liwanag, at siya ay umuurong mula sa araw, at sa 8 araw pumapasok sa 6 na lagusan kung saan lumalabas ang araw. At kapag lumalabas ang araw mula sa 4 na lagusan, siya ay lumalabas sa 7 araw hanggang sa siya ay lumabas mula sa 5 at bumalik muli sa 7 araw sa 4 na lagusan, at natutupad ang lahat ng kanyang liwanag. At siya ay umuurong at pumapasok sa unang lagusan sa 8 araw. At siya ay bumabalik muli sa 7 araw sa 4 na lagusan kung saan lumalabas ang araw. Kaya nakita ko ang kanilang kalagayan, kung paano sumikat ang mga buwan at lumubog ang araw sa mga araw na iyon. At kung 5 taon ay idinagdag ang magkakasama, ang araw ay may labis na 30 araw,
At lahat ng mga araw na naidagdag dito para sa isa sa mga 5 taong iyon, kapag sila'y puno, ay umabot sa 364 na araw. At ang labis ng araw at ng mga bituin ay umabot sa 6 na araw. Sa 5 taon 6 na araw, bawat taon ay nagiging 30 araw. At ang buwan ay nahuhuli sa araw at mga bituin sa bilang na 30 araw. At ang araw at mga bituin ay nagdadala ng lahat ng taon ng eksakto upang hindi sila magpauna o mag-antala ng kanilang kalagayan sa pamamagitan ng isang solong araw hanggang sa kawalang hanggan. Ngunit nakumpleto ang mga taon ng may perpektong katarungan sa 364 na araw. Sa 3 taon mayroong 1,072 araw at sa 5 taon 1,820 araw. Kaya sa 8 taon mayroong 2,912 araw. Para sa buwan lamang ang mga araw ay umabot sa 3 taon sa 1,062 araw. At sa 5 taon siya ay nahuhuli ng 50 araw sa kabuuan. May 5 idaragdag na 62 araw. At 5 taon mayroong 1,770 araw. Kaya para sa buwan ng mga araw 6 sa 8 taon ay umabot sa 21,832 araw. Sapagkat sa 8 taon siya ay nahuhuli sa halagang 80 araw, lahat ng 17 araw na nahuhuli siya sa 8 taon ay 80. At ang taon ay eksaktong nakumpleto alinsunod sa kanilang mga himpilan ng mundo at mga himpilan ng araw na sumisikat mula sa mga lagusan kung saan ito sumisikat at lumulubog 30 araw. At ang mga pinununo ng mga ulo ng libo-libo na inilagay sa buong paglikha at sa lahat ng mga bituin ay may kinalaman din sa 4 na dagdag na araw na hindi maihihiwalay sa kanilang tungkulin ayon sa pagtutuos ng taon, at ang mga ito ay naglilingkod sa 4 na araw na hindi binibilang sa pagtutuos ng taon. At dahil sa kanila ang mga tao ay nagkakamali doon, sapagkat ang mga tanglaw na iyon ay tunay na naglilingkod sa mga himpilan ng mundo, isa sa unang lagusan, isa sa ikatlong lagusan ng langit, isa sa ika-4 na lagusan, at isa sa ika-6 na lagusan. At ang eksaktong pagtatapos ng taon ay natutupad sa pamamagitan ng hiwalay na 364 na himpilan nito. Para sa mga tanda at mga panahon at mga taon at mga araw ay ipinakita sa akin ng anghel na si Uriel, na itinakda ng Panginoon ng kaluwalhatian magpakailanman sa lahat ng mga tanglaw ng langit, sa langit at sa mundo, upang sila'y mamahala sa mukha ng langit at makita sa lupa at maging mga pinuno para sa araw at gabi, at lahat ng mga nilalang na naglilingkod na gumagawa ng kanilang pag-ikot sa lahat ng mga karwahe ng langit. Sa katulad na paraan 12 pinto ang ipinakita sa akin ni Uriel na bukas sa palibot ng karwahe ng araw sa langit kung saan ang mga sinag ng araw ay sumisikat, at mula sa kanila ang init ay kumakalat sa lupa kapag sila ay binuksan sa kanilang itinakdang mga panahon. At para sa mga hangin at sa espiritu ng hamog kapag sila ay nabuksan na nakatayo sa kalangitan sa mga dulo. Tungkol naman sa 12 pintuan sa langit sa mga dulo ng daigdig na pinagmumulan ng araw, buwan at mga bituin at lahat ng gawa ng langit sa silangan at sa kanluran. Maraming bintana ang nakabukas sa kaliwa at kanan nila, at ang isang bintana sa kanyang kapanahunan ay nagdudulot ng init, nakatugma ng mga pintuang iyon na pinagmumulan ng mga bituin ayon sa kanyang ipinagutos at kung saan sila lumulubog ayon sa kanilang bilang. At nakita ko ang mga karo sa langit na tumatakbo sa daigdig sa itaas ng mga pintuang iyon kung saan umiikot ang mga bituing hindi kailanman lumulubog. At ang isa ay mas malaki kaysa sa lahat at ito ang naglalakbay sa buong daigdig. At sa mga dulo ng daigdig ay nakita ko ang 12 pintuang bukas sa lahat ng panig na pinagmumulan ng mga hangin at humihihip sa daigdig. 3 sa kanila ay bukas sa harap ng langit at 3 sa kanluran at 3 sa kanan ng langit at 3 sa kaliwa. At ang unang 3 ay yaong sa silangan, at 3 ay sa hilaga, at 3 pagkatapos ng mga nasa kaliwa ng timog, at 3 sa kanluran. Sa pamamagitan ng 4 sa mga ito ay dumarating ang mga hanging nagbibigay ng pagpapala at kasaganaan, at mula sa 8 iyon ay dumarating ang mga mapaminsalang hangin. Kapag sila ay ipinadala, nagdadala sila ng pagkawasak sa buong daigdig at sa tubig na nasa ibabaw nito, at sa lahat ng naninirahan doon, at sa lahat ng nasa tubig at sa lupa. At ang unang hangin mula sa mga pintuang iyon na tinatawag na hanging silangan ay lumalabas sa unang pintuan na nasa silangan na nakahilig patimog. Mula rito lumalabas ang pagkawasak, tagtuyot, init at kapahamakan. At sa pamamagitan ng 2 pintuan sa gitna ay dumarating ang nararapat
At mula rito ay dumarating ang ulan at pagkabunga at kasaganaan at hamog. At sa pamamagitan ng ikatlong pintuan na nakahilig patimog ay dumarating ang lamig at tagtuyot. At pagkatapos ng mga ito ay lumalabas ang mga hanging timog sa pamamagitan ng tatlong pintuan. Sa pamamagitan ng unang pintuan sa kanila na nakahilig pasilangan ay lumalabas ang mainit na hangin. At sa pamamagitan ng gitnang pintuan na katabi nito ay lumalabas ang mabangong amoy at hamog at ulan at kasaganaan at kalusugan. At sa pamamagitan ng ikatlong pintuan na nakahilig pakanluran ay lumalabas ang hamog at ulan, mga balang at pagkawasak. At pagkatapos ng mga ito ang mga hanging hilaga, mula sa ikapitong pintuan sa silangan ay dumarating ang hamog at ulan, mga balang at pagkawasak. At mula sa gitnang pintuan ay dumarating ng tuwiran ang kalusugan at ulan at hamog at kasaganaan. At sa pamamagitan ng ikatlong pintuan sa kanluran ay dumarating ang ulap at niebe at ulan at hamog at mga balang. At pagkatapos ng apat na ito ay ang mga hanging kanluran. Sa pamamagitan ng unang pintuan na katabi ng hilaga ay lumalabas ang hamog at niebe at lamig at niebe at hamog na nagyelo. At mula sa gitnang pintuan ay lumalabas ang hamog at ulan at kasaganaan at pagpapala. At sa pamamagitan ng huling pintuan na katabi ng timog ay lumalabas ang tagtuyot at pagkawasak at pagkasunog at kapahamakan. At ang 12 pintuan ng apat na sulok ng langit ay natapos na, at lahat ng kanilang mga batas at lahat ng kanilang mga salot at lahat ng kanilang mga biyaya ay ipinakita ko sa iyo, anak kong Matusalem. At ang unang sulok ay tinatawag na silangan sapagkat ito ang una. At ang pangalawa, ang timog, sapagkat ang kataas-taasan ay bababa doon. Oo, doon sa isang natatanging paraan ay bababa siya na pinagpala magpakailanman. At ang kanlurang sulok ay pinangalanang ang pinahina sapagkat doon ang lahat ng mga liwanag ng langit ay humihina at bumababa. At ang ikaapat na sulok na pinangalanang hilaga ay nahahati sa tatlong bahagi. Ang una sa kanila ay para sa tahanan ng mga tao, at ang pangalawa ay naglalaman ng mga dagat ng tubig, at mga kalaliman at kagubatan at mga ilog, at kadiliman at mga ulap. At ang ikatlong bahagi ay naglalaman ng hardin ng katuwiran. Nakita ko ang 7 mataas na bundok, mas mataas kaysa sa lahat ng mga bundok na nasa daigdig, at doon nagmumula ang niebe. Mga araw, mga panahon, at mga taon ay lumilipas. Nakita ko ang 7 ilog sa daigdig na mas malaki kaysa sa lahat ng mga ilog. Ang isa sa kanila na nagmumula sa kanluran ay nagbubuhos ng tubig nito sa malaking dagat. At ang 2 ito ay nagmumula sa hilaga patungo sa dagat at nagbubuhos ng kanilang tubig sa dagat Erythraean sa silangan. At ang natitira, 4 ay lumalabas sa gilid ng hilaga patungo sa kanilang sariling dagat, 2 sa kanila sa dagat Erythraean at 2 sa malaking dagat, at doon nagpapakawala at sinasabi ng ilan sa disyerto. 7 malalaking pulo ang nakita ko sa dagat at sa kalupaan, 2 sa kalupaan at 5 sa malaking dagat. At ang mga pangalan ng araw ay ang mga sumusunod, ang una ay Orjares at ang pangalawa ay Tomas. At ang buwan ay may 4 na pangalan. Ang unang pangalan ay Asonja, ang pangalawa ay Ebla, ang ikatlo ay Benase, at ang ikaapat ay Ere. Ito ang 2 malaking liwanag. Ang kanilang palibot ay tulad ng palibot ng langit, at ang laki ng palibot ng pareho ay magkapareho. Sa palibot ng araw ay may 7 bahagi ng liwanag na idinagdag dito ng higit kaysa sa buwan, at sa tiyak na mga sukat ito inililipat hanggang sa maubos ang ika-7 bahagi ng araw. At sila ay lumulubog at pumapasok sa mga pintuan ng kanluran, at gumagawa ng kanilang pag-ikot sa pamamagitan ng hilaga at lumalabas sa pamamagitan ng mga pintuang silangan sa harap ng langit. At kapag ang buwan ay sumikat ang 14 na bahagi ay lumilitaw sa langit, ang liwanag ay nagiging buo sa kanya. Sa ika-14 na araw ay natatapos niya ang kanyang liwanag. At 15 bahagi ng liwanag ay inililipat sa kanya hanggang sa ika-15 araw ay natatapos ang kanyang liwanag ayon sa tanda ng taon, at siya ay nagiging 15 bahagi. At ang buwan ay lumalaki sa pamamagitan ng 14 na bahagi. At sa kanyang paghina ay bumababa sa unang araw sa 14 na bahagi ng kanyang liwanag, sa ikalawa sa 13 bahagi ng liwanag, sa ikatlo sa 12, sa ika-4 sa 11, sa ika-5 sa 10, sa ika-6 sa 9, sa ika-7 sa 8, sa ika-8 sa 7, sa ika-9 sa 6, sa ika-10 sa 5, sa ika-11 sa 4, sa ika-12 sa 3, sa ika-13 sa 2, sa ika-14 sa kalahati ng ika-7, at ang lahat ng natitira niyang liwanag ay ganap na nawawala sa ika-15 araw.
At sa ilang buwan, ang buwan ay may 29 na araw at minsan 28. At ipinakita sa akin ni Uriel ang isa pang batas, kung kailan inililipat ang liwanag sa buwan at saang bahagi ito inililipat sa kanya ng araw. Sa buong panahon na lumalaki ang liwanag ng buwan, inililipat niya ito sa kanyang sarili kapag kaharap ng araw sa loob ng 14 na araw. Ang kanyang liwanag ay nagaganap sa langit, at kapag siya'y ganap na naliwanagan, ang kanyang liwanag ay ganap na puno sa langit. At sa unang araw, siya'y tinatawag na bagong buwan, sapagkat sa araw na iyon sumisikat ang liwanag sa kanya. Siya'y nagiging kabilugan ng buwan ng eksakto sa araw na lumulubog ang araw sa kanluran, at mula sa silangan siya'y sumisikat sa gabi, at ang buwan ay nagniningning sa buong magdamag hanggang sa sumikat ang araw sa kanyang harapan, at ang buwan ay nakikita sa tapat ng araw. Sa dakong pinanggagalingan ng liwanag ng buwan, doon muli siya humihina hanggang sa mawala ang lahat ng liwanag at matapos ang lahat ng araw ng buwan at ang kanyang palibot ay walang laman, walang liwanag. At 3 buwan siya ay gumagawa ng 30 araw at sa kanyang kapanahunan ay gumagawa siya ng 3 buwan na tig-29 na araw bawat isa, kung saan niya natatapos ang kanyang paghina sa unang yugto ng panahon at sa unang pintuan sa loob ng 177 araw. At sa panahon ng kanyang paglabas, siya ay lumilitaw sa loob ng 3 buwan na tig-30 araw bawat isa, at sa 3 buwan ay lumilitaw siyang tig-29 bawat isa. Sa gabi siya ay lumilitaw na parang tao sa loob ng 20 araw bawat pagkakataon, at sa araw siya ay lumilitaw na parang langit, at wala nang iba sa kanya maliban sa kanyang liwanag. At ngayon, anak ko, ipinakita ko sa iyo ang lahat, at ang batas ng lahat ng bituin sa langit ay natapos na. At ipinakita niya sa akin ang lahat ng batas ng mga ito para sa bawat araw, at sa bawat panahon ng pamumuno, at sa bawat taon, at sa paglabas nito, at sa utos na itinakda dito sa bawat buwan at bawat linggo, at ang paghina ng buwan na nangyayari sa ika-6 na pintuan, sapagkat sa ika-6 na pinturang ito ay nagaganap ang kanyang liwanag. At pagkatapos nito ay nagsisimula ang paghina na nangyayari sa unang pintuan sa kanyang kapanahunan, hanggang sa matupad ang 177 araw, binilang ayon sa mga linggo, 25 at 2 araw. Nahuhuli siya sa araw at sa ayos ng mga bituin ng eksaktong 5 araw sa kurso ng 1 yugto, at kapag nalampasan na ang dakong ito na iyong nakikita. Ganyan ang larawan at balangkas ng bawat tanglaw na ipinakita sa akin ni Uriel ang Arkanghel na siyang kanilang pinuno. 3 kabanata, mga makalangit na tableta. At sa mga araw na iyon ay sumagot ang anghel na si Uriel at sinabi sa akin, "Narito, ipinakita ko sa iyo ang lahat, Enoch, at inihayag ko sa iyo ang lahat upang makita mo ang araw at buwang ito, at ang mga pinuno ng mga bituin sa langit at lahat ng nagpapaikot sa mga ito, ang kanilang mga gawain at panahon at pag-alis. At sa mga araw ng mga makasalanan ay uuntiin ang mga taon, at ang kanilang binhi ay mahuhuli sa kanilang mga lupain at bukid. At ang lahat ng bagay sa lupa ay magbabago at hindi lilitaw sa kanilang takdang panahon. Ang ulan ay pigilin at ang langit ay magkakait nito. At sa mga panahong iyon, ang mga bunga ng lupa ay mahuhuli at hindi tutubo sa kanilang takdang panahon, at ang mga bunga ng mga puno ay ikakait sa kanilang kapanahunan. At ang buwan ay babaguhin ang kanyang ayos at hindi lilitaw sa kanyang takdang oras. At sa mga araw na iyon, ang araw ay makikita at maglalakbay ito sa gabi sa dulo ng malaking karwahe sa kanluran at lalong magniningning ng higit sa nararapat sa ayos ng liwanag. At maraming pinuno ng mga bituin ang lalabag sa ayos, at ang mga ito ay babaguhin ang kanilang mga orbita at gawain at hindi lilitaw sa mga panahong itinakda para sa kanila. At ang buong ayos ng mga bituin ay ikukubli mula sa mga makasalanan, at ang mga pag-iisip ng mga nasa lupa ay magkakamali tungkol sa mga ito. At sila ay babaguhin mula sa lahat ng kanilang mga daan. Oo, sila ay magkakamali at ituturing ang mga ito ng mga Diyos. At ang kasamaan ay dadami sa kanila, at parusa ay darating sa kanila upang lipulin ang lahat. At sinabi niya sa akin, "Pagmasdan, Enoch, ang mga makalangit na tabletang ito at basahin ang nakasulat dito at tandaan ang bawat individual na katotohanan." At aking pinagmasdan ang mga makalangit na tableta at binasa ang lahat ng nakasulat at naunawaan ng lahat, at binasa ang aklat ng lahat ng gawa ng sangkatauhan at ng lahat ng anak ng laman na magiging sa lupa hanggang sa pinakamalayong salinlahi.
At pagdaka ay pinuri ko ang dakilang Panginoon ang hari ng kalwalatian magpakailanman, sapagkat kanyang ginawa ang lahat ng gawa ng mundo. At aking pinalaki ang Panginoon dahil sa kanyang pagtitiis at pinuri siya dahil sa mga anak ng mga tao. At pagkatapos noon ay sinabi ko, mapalad ang taong namatay sa katuwiran at kabutihan na tungkol. Sa kanya ay walang aklat ng kalikuan na nasulat, at laban sa kanya ay walang araw ng paghuhukom na masusumpungan. At ang 7 banal na iyon ay nagdala sa akin at inilagay ako sa lupa sa harap ng pintuan ng aking bahay. At sinabi sa akin, ipahayag ang lahat sa iyong anak na si Matusalem at ipakita sa lahat ng iyong mga anak na walang laman na matuwid sa paningin ng Panginoon sapagkat siya ang kanilang may likha. 1 taon ka naming iiwan kasama ng iyong anak hanggang sa iyong maibigay ang iyong mga utos upang iyong maituro sa iyong mga anak at itala para sa kanila at magpatotoo sa lahat ng iyong mga anak. At sa 2 taon ay kukunin kanila mula sa kanilang kalagitnaan. Maging matatag ang iyong puso sapagkat ang mabuti ay magpapahayag ng katuwiran sa mabuti. Ang matuwid kasama ng matuwid ay magagalak at magbibigayan ng pagbati. Ngunit ang mga makasalanan ay mamamatay kasama ng mga makasalanan at ang mga tumalikod ay bababa kasama ng mga tumalikod. At ang mga nagsasagawa ng katuwiran ay mamamatay dahil sa mga gawa ng mga tao at aalisin dahil sa mga gawain ng mga walang Diyos. At sa mga araw na iyon ay tumigil silang makipag-usap sa akin at ako ay pumunta sa aking bayan, pinupuri ang Panginoon ng sanlibutan. 4 na kabanata, 1 taon sa pagtatala. At ngayon anak kong Methuselah, ang lahat ng mga bagay na ito ay isinasalaysay ko sa iyo at isinusulat para sa iyo. At ipinahayag ko sa iyo ang lahat at binigyan ka ng mga aklat tungkol sa lahat ng ito. Kaya't ingatan mo anak kong Methuselah ang mga aklat mula sa kamay ng iyong mga ama at tiyaking ipagkakaloob mo ito sa mga salinlahi ng mundo. Ibinigay ko sa iyo at sa iyong mga anak at sa mga anak na magmumula sa iyo ang karunungan upang maipamana nila ito sa kanilang mga anak sa mga salinlahi ang karunungang ito na higit pa sa kanilang pag-iisip. At ang mga nakakaunawa nito ay hindi matutulog kundi makikinig ng may tainga upang matutunan ang karunungang ito at ito'y magiging kasiyasiya sa mga kumakain nito higit pa sa masarap na pagkain. Mapalad ang lahat ng matuwid, mapalad ang lahat ng lumalakad sa landas ng katuwiran at hindi nagkakasala gaya ng mga makasalanan. Sa pagtutuos ng lahat ng kanilang mga araw kung saan ang araw ay naglalakbay sa kalangitan, pumapasok at lumalabas sa mga pintuan sa loob ng 30 araw, kasama ang mga pinuno ng libo-libo sa kaayusan ng mga bituin, kasama ang 4 na idinagdag na naghahati sa 4 na bahagi ng taon na nangunguna sa kanila at pumapasok kasama nila sa loob ng 4 na araw. Dahil sa kanila, ang mga tao ay magkakamali at hindi ituturing ang mga ito sa kabuuang pagtutuos ng taon. Oo, ang mga tao ay magkakamali at hindi makikilala ang mga ito ng wasto. Sapagkat ang mga ito ay kabilang sa pagtutuos ng taon at tunay na naitala magpakailanman, isa sa unang pintuan at isa sa 3 at isa sa 4 at isa sa 6. At ang taon ay nakumpleto sa 364 na araw. At ang tala nito ay tumpak at ang naitalang pagtutuos nito ay eksakto. Para sa mga tanglaw at mga buwan at mga kapistahan at mga taon at mga araw, ipinakita at ipinahayag ni Uriel sa akin na pinasakop ng Panginoon ng buong sangnilikha ang hukbo ng langit. At siya ay may kapangyarihan sa gabi at araw sa kalangitan upang magbigay liwanag sa mga tao, araw, buwan at mga bituin at lahat ng kapangyarihan ng langit na umiikot sa kanilang mga pabilog na karwahe. At ito ang mga kaayusan ng mga bituin na lumulubog sa kanilang mga lugar at sa kanilang mga kapanahunan at mga kapistahan at mga buwan. At ito ang mga pangalan ng mga nangunguna sa kanila na nagbabantay na pumasok ang mga ito sa kanilang mga takdang oras, sa kanilang mga kaayusan, sa kanilang mga kapanahunan, sa kanilang mga buwan, sa kanilang mga panahon ng pamumuno at sa kanilang mga kalagayan. Ang kanilang 4 na pinuno na naghahati sa 4 na bahagi ng taon ay pumapasok na una. At pagkatapos nila ang 12 pinuno ng mga kaayusan na naghahati sa mga buwan. At para sa 360 ay may mga pinuno sa libo-libo na naghahati sa mga araw. At para sa 4 na idinagdag na araw ay may mga pinuno na naghihiwalay sa 4 na bahagi ng taon. At ang mga pinunong ito sa libo-libo ay idinadagdag sa pagitan ng pinuno at pinuno, bawat isa ay nasa likod ng isang himpilan, ngunit ang kanilang mga pinuno ang gumagawa ng paghahati.
At ito ang mga pangalan ng mga pinuno na naghahati sa 4 na bahagi ng taon na itinakda: Milkil, Helemelech, at Melehal, at Nerel. At ang mga pangalan ng mga nangunguna sa kanila: Adnerel, at Ijasusael, at Elumel. Ang tatlong ito ay sumusunod sa mga pinuno ng mga kaayusan. At may isa na sumusunod sa 3 pinuno ng mga kaayusan na sumusunod sa mga pinuno ng mga himpilan na naghahati sa 4 na bahagi ng taon. Sa simula ng taon, si Melkehal ang unang bumangon at naghahari na pinangalanang Tamaini at Araw, at ang lahat ng mga araw ng kanyang pamumuno habang siya'y naghahari ay 71 araw. At ito ang mga palatandaan ng mga araw na makikita sa lupa sa mga araw ng kanyang pamumuno: pawis at init at katahimikan. At ang lahat ng mga puno ay nagbubunga, at mga dahon ay tumutubo sa lahat ng mga puno, at ang ani ng trigo at mga bulaklak ng rosas, at lahat ng mga bulaklak na sumisibol sa parang, ngunit ang mga puno ng panahon ng taglamig ay natutuyo. At ito ang mga pangalan ng mga pinuno na nasa ilalim nila: Berkael, Zelebsel, at isa pa na idinagdag bilang pinuno ng 1,000 na tinatawag na Halujasef, at ang mga araw ng pamumuno nito ay nagwawakas. Ang susunod na pinuno pagkatapos niya ay si Helemelech, na tinatawag ng isa na nagniningning na araw, at ang lahat ng mga araw ng kanyang liwanag ay 71 araw. At ito ang mga palatandaan ng mga araw sa lupa: nag-aapoy na init at pagkatuyo, at ang mga puno ay nagpapahinog ng kanilang mga bunga at nagbubunga ng lahat ng kanilang mga prutas na hinog at handa na, at ang mga tupa ay nagtatalik at nagbubuntis, at ang lahat ng mga bunga ng lupa ay tinipon, at lahat ng nasa mga bukid at ang pisaan ng ubas. Ang mga bagay na ito ay nangyayari sa mga araw ng kanyang pamumuno. Ito ang mga pangalan at ang mga kaayusan at ang mga pinuno ng libo-libo: Gidaljal, Kil, at Hil, at ang pangalan ng pinuno ng 1,000 na idinagdag sa kanila: Asfael. At ang mga araw ng kanyang pamumuno ay nagwawakas. 5 kabanata, mga pangitain. At ngayon, anak kong Methuselah, ipakikita ko sa iyo ang lahat ng aking mga pangitaing aking nakita, at isasalaysay ko sa harap mo. 2 pangitain ang aking nakita bago ako nag-asawa, at ang isa ay lubhang naiiba sa isa. Ang una ay noong ako'y natututong sumulat. Ang pangalawa, bago kukunin ang iyong ina, ay nakakita ako ng kakilakilabot na pangitain. At tungkol sa mga ito ay nanalangin ako sa Panginoon. Ako'y nahiga sa bahay ng aking lolo na si Mahalaleel, at nakita ko sa pangitain kung paano gumuho ang langit, at ito'y dinala at nahulog sa lupa. At nang ito'y mahulog sa lupa, ay nakita ko kung paano nilamon ng malalim na kalaliman ng lupa. At ang mga bundok ay nakabitin sa mga bundok, at ang mga burol ay lumubog sa mga burol, at ang matataas na puno ay napilas mula sa kanilang mga tangkay at ibinagsak at lumubog sa kalaliman. At pagkatapos ay may salitang pumasok sa aking bibig, at ako'y nagtaas ng aking tinig at sumigaw, at nagsabi, ang lupa ay nawasak. At ang aking lolo na si Mahalaleel ay gisingin ako habang ako'y nakahiga sa tabi niya, at sinabi niya sa akin, bakit ka ba sumisigaw ng ganyan, anak ko, at bakit ka naghihimutok? At isinalaysay ko sa kanya ang buong pangitaing aking nakita, at sinabi niya sa akin, kakilakilabot na bagay ang iyong nakita, anak ko, at mabigat ang kahulugan ng iyong panaginip na pangitain tungkol sa mga lihim ng lahat ng kasalanan sa lupa. Ito'y dapat lumubog sa kalaliman at masira ng malaking kapahamakan. At ngayon, anak ko, bumangon ka at manalangin ka sa Panginoon ng kaluwalhatian, yamang ikaw ay nananampalataya na may maiwan sa lupa at hindi niya wasakin ang buong lupa. Anak ko, mula sa langit ang lahat ng ito ay darating sa lupa, at sa lupa ay magkakaroon ng malaking kapahamakan. Pagkatapos noon ako'y bumangon at nanalangin at nagmakaawa at nagsumamo, at isinulat ko ang aking panalangin para sa mga salinlahi ng mundo, at ipakikita ko ang lahat sa iyo, anak kong Methuselah. At nang ako'y lumabas sa ibaba, at nakita ang langit at ang araw na sumisikat sa silangan, at ang buwan na lumulubog sa kanluran, at ilang bituin, at ang buong lupa, at lahat ng bagay ayon sa kanyang pagkakilala noong pasimula. Pagkatapos ay pinuri ko ang Panginoon ng paghuhukom at dinakila siya sapagkat siya ang nagpasikat ng araw mula sa mga bintana ng silangan, at siya ay umakyat at sumikat sa mukhang langit, at lumakad at patuloy na tinahak ang landas na ipinakita sa kanya. At itinaas ko ang aking mga kamay sa katuwiran at pinuri ang banal at dakila, at nagsalita sa hininga ng aking bibig,
At sa dila ng laman na ginawa ng Diyos para sa mga anak ng laman ng mga tao upang sila'y magsalita roon. At binigyan niya sila ng hininga at dila at bibig upang sila'y magsalita roon. Purihin ka, O Panginoon, Hari, dakila at makapangyarihan sa iyong kadakilaan, Panginoon ng buong sanglilikha ng langit, Hari ng mga hari at Diyos ng buong mundo. At ang iyong kapangyarihan at pagkahari at kadakilaan ay nananatili magpakailanman, at sa lahat ng salinlahi ang iyong paghahari, at ang lahat ng langit ay iyong luklukan magpakailanman, at ang buong lupa ay iyong tungtungan magpakailanman. Sapagkat ikaw ang lumikha at ikaw ang naghahari sa lahat ng bagay at walang mahirap para sa iyo. Ang karunungan ay hindi umaalis sa lugar ng iyong luklukan, tumatalikod sa iyong harapan. At iyong nalalaman at nakikita at naririnig ang lahat at walang nakakubli sa iyo sapagkat nakikita mo ang lahat. At ngayon ang mga anghel ng iyong mga langit ay nagkasala ng pagsuway. At sa laman ng mga tao ay nananatili ang iyong puot hanggang sa dakilang araw ng paghuhukom. At ngayon, O Diyos at Panginoon at dakilang Hari, ako'y nagmamakaawa at nagsumamo na tuparin mo ang aking panalangin na mag-iwan ng mga inapo sa lupa at huwag wasakin ang lahat ng laman ng tao at gawin ang lupa na walang naninirahan upang magkaroon ng walang hanggang kapahamakan. At ngayon, aking Panginoon, wasakin mo sa lupa ang laman na nagpukaw ng iyong puot, ngunit ang laman ng katuwiran at katapatan ay itatag bilang halaman ng walang hanggang binhi, at huwag mong itago ang iyong muka sa panalangin ng iyong lingkod, O Panginoon. At pagkatapos nito ay nakakita ako ng ibang panaginip, at ipakikita ko ang buong panaginip sa iyo, anak ko. At si Enoch ay nagtaas at nagsalita sa kanyang anak na si Methuselah. Sa iyo, anak ko, ako magsasalita. Pakinggan mo ang aking mga salita, ikiling mo ang iyong tainga sa pangitain ng panaginip ng iyong ama. Bago kukunin ang iyong inang si Edna, nakita ko sa pangitain sa aking higaan, at narito, may isang toro na lumabas mula sa lupa. At ang torong iyon ay puti. At pagkatapos nito ay lumabas ang isang dumalaga, at kasabay nito ay lumabas ang dalawang toro. Ang isa sa kanila ay itim at ang isa ay pula. Ang itim na torong iyon ay nagsuwag sa pulang toro at hinabol siya sa buong lupa. At pagkatapos noon ay hindi ko na nakita ang pulang torong iyon. Ngunit ang itim na torong iyon ay lumaki at ang dumalagang iyon ay sumama sa kanya. At nakita ko na maraming baka ang nagmula sa kanya, nakahawig niya at sumunod sa kanya. At ang babaeng baka, ang una, ay umalis sa harapan ng unang torong iyon upang hanapin ang pulang toro, ngunit hindi siya nakita at naghihinagpis ng malaking paghihinagpis dahil sa kanya at hinanap siya. At ako'y tumingin hanggang sa ang unang toro ay lumapit sa kanya at pinatahan siya, at mula noon ay hindi na siya umiyak. At pagkatapos nito ay nanganak siya ng isa pang puting toro, at pagkatapos niya ay nanganak siya ng maraming toro at itim na baka. At nakita ko sa aking pagtulog na ang puting toro ay lumaki rin at naging isang malaking puting toro, at mula sa kanya ay nagmula ang maraming puting toro at sila'y kahawig niya. At nagsimula silang magkaanak ng maraming puting toro na kahawig nila isa, ang sumusunod sa isa marami. At muli akong nakakita ng aking mga mata habang natutulog, at nakita ko ang langit sa itaas, at narito may isang bituin na nahulog mula sa langit, at ito'y bumangon at kumain at nanginain sa gitna ng mga bakang iyon. At pagkatapos noon ay nakita ko ang malalaki at itim na baka, at narito silang lahat ay nagpalit ng kanilang mga kulungan at pastulan at kanilang mga hayop, at nagsimulang mamuhay kasama ang bawat isa. At muli akong nakakita sa pangitain, at tumingin ako sa langit, at narito nakita ko ang maraming bituin na bumaba at naghulog mula sa langit patungo sa unang bituin iyon. At sila'y naging mga toro sa gitna ng mga bakang iyon at nanginain kasama nila sa gitna nila. At tiningnan ko sila at nakita, at narito silang lahat ay naglabas ng kanilang mga maselang bahagi tulad ng mga kabayo, at nagsimulang tumira sa mga babaeng baka ng mga toro, at silang lahat ay naglihi at nanganak ng mga elepante, kamelyo at asno. At lahat ng toro ay natakot sa kanila at nangilabot, at nagsimulang mangagat ng kanilang mga ngipin at lumamon, at sumuwag ng kanilang mga sungay. At nagsimula pa silang lumamon sa mga torong iyon. At narito ang lahat ng anak ng lupa ay nanginginig at nangatatal sa harapan nila at tumatakbo palayo sa kanila. At muli akong nakakita kung paano sila nagsimulang magsuwagan at lumamon sa isa't isa, at ang lupa ay nagsimulang sumigaw ng malakas. At muli kong itinaas ang aking mga mata sa langit, at nakita ko sa pangitain, at narito may mga nilalang na lumabas mula sa langit na parang mga puting lalaki,
at 4 ang lumabas mula sa dakong iyon at kasama nila ang 3. At yaong 3 huling lumabas ay humawak sa aking kamay at itinaas ako palayo sa mga lahi ng lupa at dinala ako sa isang mataas na dako at ipinakita sa akin ang isang toreng itinaas ng mataas sa ibabaw ng lupa at ang lahat ng burol ay mas mababa. At sinabi ng isa sa akin, manatili ka rito hanggang sa makita mo ang lahat ng mangyayari sa mga elepante, kamelyo at asno at sa mga bituin at baka at sa kanilang lahat. At nakita ko ang isa sa 4 na unang lumabas at hinawakan niya ang unang bituing bumagsak mula sa langit at ginapos ang mga kamay at paa nito at itinapon sa isang kalaliman. Ang kalalimang iyon ay makitid at malalim at kakilakilabot at madilim. At ang isa sa kanila ay humugot ng isang tabak at ibinigay ito sa mga elepante at kamelyo at asno at sila'y nagsimulang magsaksakan at ang buong lupa ay nayanig dahil sa kanila. At habang ako'y nakatingin sa pangitain, narito, ang isa sa 4 na lumabas ay binato sila mula sa langit at tinipon at kinuha ang lahat ng malalaking bituin na ang mga lihim na bahagi ay parang sa mga kabayo at ginapos ang lahat ng mga kamay at paa at itinapon sa isang kalaliman ng lupa. At ang isa sa 4 ay pumunta sa puting turong iyon at itinuro sa kanya ang isang lihim nang hindi siya natakot. Ipinanganak siyang toro at naging tao at nagtayo para sa kanyang sarili ng isang malaking daong at doon nanirahan at 3 toro ang nanirahan kasama niya sa daong at sila'y natakpan. At muli kong itinaas ang aking mga mata sa langit at nakita ko ang isang mataas na bubungan na may 7 agos ng tubig at ang mga agos na iyon ay dumaloy ng maraming tubig sa isang bakuran. At nakita ko ulit at narito may mga bukal na bumukas sa ibabaw ng malaking bakurang iyon at ang tubig ay nagsimulang umapaw at tumaas sa ibabaw at nakita ko ang bakurang iyon hanggang sa ang buong ibabaw nito ay natakpan ng tubig. At ang tubig, kadiliman at ulap ay dumami dito. At habang ako'y tumitingin sa taas ng tubig na iyon, ang tubig ay tumaas ng higit sa taas ng bakurang iyon at umaagos sa bakurang iyon at tumayo sa lupa. At ang lahat ng hayop sa bakurang iyon ay tinipon hanggang sa makita ko kung paano sila lumubog at nilamon at namatay sa tubig na iyon. Ngunit ang daong ay lumutang sa tubig, samantalang ang lahat ng baka at elepante at kamelyo at asno ay lumubog sa ilalim kasama ang lahat ng hayop, kaya't hindi ko na sila nakita at hindi sila nakakatakas na matay at lumubog sa kalaliman. At muli akong nakakita sa pangitain hanggang sa ang mga agos ng tubig na iyon ay inalis mula sa mataas na bubungang iyon at ang mga bitak ng lupa ay pinantay at ang ibang kalaliman ay binuksan. Pagkatapos ang tubig ay nagsimulang tumakbo papasok sa mga ito hanggang sa ang lupa ay nakita, ngunit ang daong ay nanatili sa lupa at ang kadiliman ay umurong at ang liwanag ay lumitaw. Ngunit ang puting torong naging tao ay lumabas sa daong at ang 3 toro kasama niya at ang isa sa 3 ay puti gaya ng torong iyon at ang isa sa kanila ay pula gaya ng dugo at ang isa ay itim at ang puting toro ay umalis sa kanila. At sila'y nagsimulang magsilang ng mga hayop sa parang at mga ibon, kaya't may iba't ibang uri ang lumitaw, leon, tigre, lobo, aso, hyena, baboy ramo, soro, ardilya, baboy, lawin, buitre, banoy, agila, at uwak. At sa kanila ay ipinanganak ang isang puting toro. At sila'y nagsimulang mangagat ng isa't isa, ngunit ang puting torong ipinanganak sa kanila ay naging ama ng isang ligaw na asno at isang puting toro, at ang mga ligaw na asno ay dumami. Ngunit ang torong ipinanganak mula sa kanya ay naging ama ng isang itim na baboy ramo at isang puting tupa. At ang una ay naging ama ng maraming baboy ramo, ngunit ang tupa ay naging ina ng 12 tupa. At nang ang 12 tupang iyon ay lumaki, ibinigay nila ang isa sa kanila sa mga asno, at ang mga asno ay muling ibinigay ang tupang iyon sa mga lobo, at ang tupang iyon ay lumaki sa gitna ng mga lobo. At ang Panginoon ay nagdala ng 11 tupa upang manirahan at manginain kasama nito sa gitna ng mga lobo, at sila'y dumami at naging maraming kawan ng tupa. At ang mga lobo ay nagsimulang matakot sa kanila, at inapi nila ang mga ito hanggang sa wasakin sumigaw ng malakas dahil sa kanilang mga anak at dumadaing sa kanilang Panginoon. At ang isang tupang nailigtas mula sa mga lobo ay tumakas at nakatakas sa mga ligaw na asno. At nakita ko ang mga tupa kung paano sila nanangis at sumigaw at nagmakaawa sa kanilang Panginoon ng buong lakas, hanggang sa ang Panginoon ng mga tupa ay bumaba dahil sa tinig ng mga tupa mula sa mataas na tahanan at pumunta sa kanila at pinastol sila. At tinawag niya ang tupang nakatanan sa mga lobo
at nakipag-usap dito tungkol sa mga lobo na dapat pagsabihan ng mga ito na huwag hawakan ang mga tupa. At ang tupa ay pumunta sa mga lobo ayon sa salita ng Panginoon, at isa pang tupa ang sinalubong nito at sumama, at ang dalawa ay pumunta at pumasok ng magkasama sa kapulungan ng mga lobo at nakipag-usap sa kanila at pinalinaw na huwag hawakan ang mga tupa mula noon. At pagkatapos noon ay nakita ko ang mga lobo at kung paano nila inapi ng labis ang mga tupa sa buong kapangyarihan nila. At ang mga tupa ay sumigaw ng malakas. At ang Panginoon ay pumunta sa mga tupa at sinimulan nilang saktan ang mga lobo at ang mga lobo ay nagsimulang manangis. Ngunit ang mga tupa ay tumahimik at agad na tumigil sa pagsigaw. At nakita ko ang mga tupa hanggang sa umalis sila sa gitna ng mga lobo. Ngunit ang mga mata ng mga lobo ay nabulag at ang mga lobo ay umalis na hinahabol ang mga tupa sa buong kapangyarihan nila. At ang Panginoon ng mga tupa ay sumama sa kanila bilang kanilang pinuno at ang lahat ng kanyang tupa ay sumunod sa kanya. At ang kanyang mukha ay nakasisilaw at maluwalhati at kakilakilabot na tingnan. Ngunit ang mga lobo ay nagsimulang habulin ang mga tupang iyon hanggang sa makarating sila sa isang dagat ng tubig. At ang dagat na iyon ay nahati at ang tubig ay tumayo sa dakong ito at sa dakong iyon sa harap nila. At ang kanilang Panginoon ay namuno sa kanila at inilagay ang kanyang sarili sa pagitan nila at ng mga lobo. At habang ang mga lobong iyon ay hindi pa nakikita ang mga tupa, sila ay pumasok sa gitna ng dagat na iyon at ang mga lobo ay sumunod sa mga tupa at ang mga lobong iyon ay tumakbong hinahabol ang mga ito papasok sa dagat na iyon. At nang makita nila ang Panginoon ng mga tupa, sila ay tumalikod upang tumakas sa harap ng kanyang mukha, ngunit ang dagat na iyon ay nagtipon sa sarili at naging gaya ng nilikha at ang tubig ay umapaw at tumaas hanggang sa takpan ang mga lobong iyon. At nakita ko hanggang sa ang lahat ng lobong humabol sa mga tupang iyon ay namatay at nalunod. Ngunit ang mga tupa ay nakatakas mula sa tubig na iyon at pumunta sa isang ilang na walang tubig at walang damo. At sila ay nagsimulang magbukas ng kanilang mga mata at makakita. At nakita ko ang Panginoon ng mga tupa na pinapastol sila at binigyan ng tubig at damo. At ang tupang iyon ay pumupunta at namumuno sa kanila. At ang tupang iyon ay umakyat sa tuktok ng matayog na batong iyon at ang Panginoon ng mga tupa ay ipinadala ito sa kanila. At pagkatapos noon ay nakita ko ang Panginoon ng mga tupa na nakatayo sa harap nila at ang kanyang anyo ay dakila at kakilakilabot at marangal. At ang lahat ng tupang iyon ay nakita siya at natakot sa harap ng kanyang mukha. At lahat sila ay natakot at nanginig dahil sa kanya at sumigaw sila sa tupang kasama nila na nasa gitna nila. Hindi namin kayang tumayo sa harapan ng ating Panginoon o pagmasdan siya. At ang tupang iyon na pumapatnubay sa kanila ay muling umakyat sa tuktok ng batong iyon. Ngunit ang mga tupa ay nabulag at naligaw sa daang ipinakita niya sa kanila, ngunit hindi ito alam ng tupang iyon. At ang Panginoon ng mga tupa ay labis na nagalit sa kanila at natuklasan ito ng tupang iyon at bumaba mula sa tuktok ng bato at lumapit sa mga tupa at natagpuan ang karamihan sa kanila na bulag at nahulog. At nang makita nila ito, sila ay natakot at nanginig sa kanyang presensya at nagnais na bumalik sa kanilang mga kulungan. At kinuha ng tupang iyon ang iba pang tupa at lumapit sa mga tupang nahulog at nagsimulang patayin sila. At ang mga tupa ay natakot sa kanyang presensya at sa ganitong paraan ibinalik ng tupang iyon ang mga tupang nahulog at sila ay bumalik sa kanilang mga kulungan. At nakita ko sa pangitayang ito hanggang ang tupang iyon ay naging tao at nagtayo ng bahay para sa Panginoon ng mga tupa at inilagay ang lahat ng tupa sa bahay na iyon. At nakita ko hanggang ang tupang ito na nakilala ang tupang pumapatnubay sa kanila ay nakatulog. At nakita ko hanggang ang lahat ng malalaking tupa ay namatay at ang maliliit ay tumayo sa kanilang lugar at sila ay dumating sa isang pastulan at lumapit sa isang ilog ng tubig. Pagkatapos ang tupang iyon, ang kanilang pinuno na naging tao ay umalis sa kanila at nakatulog at hinanap ito ng lahat ng tupa at umiyak dito ng malakas. At nakita ko hanggang tumigil sila sa pag-iyak para sa tupang iyon at tumawid sa ilog ng tubig at may tumayong 2 tupa bilang mga pinuno kapalit ng mga namatay na pinuno. At nakita ko hanggang ang mga tupa ay dumating sa isang magandang lugar at isang kaaya-aya at maluwalhating lupain at nakita ko hanggang nasiyahan ang mga tupang iyon at ang bahay na iyon ay nakatayo sa gitna nila sa kaaya-ayang lupain. At kung minsan ay nakikita ang kanilang mga mata at kung minsan ay bulag, hanggang may isa pang tupang tumayo at pumatnubay sa kanila at ibinalik silang lahat at nakikita na ang kanilang mga mata. At ang mga aso at mga soro at mga baboy ramo
ay nagsimulang lumamon sa mga tupang iyon hanggang ang Panginoon ng mga tupa ay nagtayo ng isa pang tupa, isang lalaking tupa, mula sa kanilang gitna na pumatnubay sa kanila. At ang lalaking tupang iyon ay nagsimulang sumunggab sa mga aso, soro at baboy ramo hanggang napuksa niya ang lahat. At nakita ng tupang iyon na nakakakita ang lalaking tupang iyon na nasa gitna ng mga tupa hanggang ito ay tumalikod sa kanyang kaluwalhatian at nagsimulang sumunggab sa mga tupa at yumurak sa kanila at kumilos ng hindi nararapat. At ipinadala ng Panginoon ng mga tupa ang kordero sa isa pang kordero at itinayo ito bilang lalaking tupa at pinuno ng mga tupa kapalit ng lalaking tupang iyon na tumalikod sa kanyang kaluwalhatian. At pumunta ito sa kanya at nakipag-usap ng mag-isa at itinayo ito bilang lalaking tupa at ginawa itong prinsipe at pinununo ng mga tupa. Ngunit sa lahat ng panahong ito, ang mga aso ay nangapi sa mga tupa. At hinabol ng unang lalaking tupa ang pangalawang lalaking tupa at ang pangalawang lalaking tupa ay tumayo at tumakas. At nakita ko hanggang ang mga asong iyon ay nagbagsak sa unang lalaking tupa. At ang pangalawang lalaking tupa ay tumayo at pumatnubay sa maliliit na tupa. At ang mga tupang iyon ay lumaki at dumami. Ngunit ang lahat ng aso at soro at baboy ramo ay natakot at tumakas sa kanyang harapan. At ang lalaking tupang iyon ay sumunggab at pumatay sa mga mabangis na hayop. At ang mga mabangis na hayop na iyon ay wala ng kapangyarihan sa gitna ng mga tupa at hindi na nila ninakawan ang mga ito. At ang lalaking tupang iyon ay nanganak ng maraming tupa at nakatulog. At ang isang maliit na tupa ay naging lalaking tupa kapalit nito. At naging prinsipe at pinuno ng mga tupang iyon at ang bahay na iyon ay naging malaki at malawak. At ito ay itinayo para sa mga tupang iyon. Ang isang mataas at malaking tore ay itinayo sa bahay para sa Panginoon ng mga tupa. At ang bahay na iyon ay mababa, ngunit ang tore ay mataas at matayog. At ang Panginoon ng mga tupa ay tumayo sa toreng iyon at naghandog sila ng punong hapag sa kanyang harapan. At muli kong nakita ang mga tupang iyon na muling nagkamali at nagtungo sa maraming daan at tinalikuran ng kanilang bahay. At ang Panginoon ng mga tupa ay tumawag ng ilan mula sa mga tupa at ipinadala sila sa mga tupa, ngunit ang mga tupa ay nagsimulang patayin sila. At ang isa sa kanila ay nailigtas at hindi napatay. At ito ay tumakbo ng matulin at sumigaw ng malakas sa mga tupa. At sinikap nilang patayin ito, ngunit iniligtas ito ng Panginoon ng mga tupa mula sa mga tupa at dinala ito sa akin at ipinatahan doon. At marami pang ibang tupa ang kanyang ipinadala sa mga tupang iyon upang magpatotoo sa kanila at magdalamhati para sa kanila. At pagkatapos noon ay nakita ko na nang tinalikuran nila ang bahay ng Panginoon at ang kanyang tore, sila ay lubusang nahulog at ang kanilang mga mata ay nabulag. At nakita ko ang Panginoon ng mga tupa kung paano siya gumawa ng malaking pagpatay sa gitna nila sa kanilang mga kawan, hanggang ang mga tupang iyon ay nag-anyaya sa pagpatay na iyon at nagtaksil sa kanyang lugar. At ibinigay niya sila sa mga kamay ng mga leon at tigre, at lobo at hyena, at sa kamay ng mga soro, at sa lahat ng mabangis na hayop, at ang mga mabangis na hayop na iyon ay nagsimulang gapiin ang mga tupang iyon. At nakita ko na tinalikuran niya ang kanilang bahay at ang kanilang tore, at ibinigay ang lahat sa kamay ng mga leon upang gapiin at lamunin sila sa kamay ng lahat ng mabangis na hayop. At nagsimula akong sumigaw ng buong lakas at manawagan sa Panginoon ng mga tupa at ipakita sa kanya ang tungkol sa mga tupa na kinain ng lahat ng mabangis na hayop. Ngunit nanatili siyang hindi gumagalaw bagamat nakita niya ito at nagalak na sila ay kinain at nilamon at ninakawan at iniwan silang kainin sa kamay ng lahat ng hayop. At tinawag niya ang 70 pastol at ibinigay ang mga tupang iyon sa kanila upang pastulin nila at nagsalita siya sa mga pastol at sa kanilang mga kasama. Mula ngayon, ang bawat isa sa inyo ay magpastol ng mga tupa at gawin ninyo ang lahat ng iuutos ko sa inyo at ibibigay ko sila sa inyo ng may bilang at sasabihin ko sa inyo kung alin sa kanila ang dapat wasakin at wasakin ninyo. At ibinigay niya sa kanila ang mga tupang iyon at tinawag niya ang isa pa at nagsalita sa kanya. Matyagan at tandaan ang lahat ng gagawin ng mga pastol sa mga tupang iyon sapagkat wawasakin nila ang higit sa iniutos ko sa kanila. At ang bawat labis at pagwasak na gagawin ng mga pastol, itala kung ilan ang kanilang winawasak ayon sa aking utos at kung ilan ayon sa kanilang sariling kagustuhan. Itala laban sa bawat pastol ang lahat ng pagwasak na kanyang ginagawa. At basahin sa harap ko ayon sa bilang kung ilan ang kanilang winawasak at kung ilan ang kanilang inihatid para wasakin.
upang magkaroon ako nito bilang patotoo laban sa kanila at malaman ang bawat gawa ng mga pastol upang maunawaan at makita ko ang kanilang ginagawa kung sinusunod nila o hindi ang aking utos na iniutos ko sa kanila. Ngunit hindi nila ito malalaman at hindi mo ito sasabihin sa kanila o papayuhan sila, kundi itala lamang laban sa bawat isa ang lahat ng pagwasak na ginagawa ng mga pastol, bawat isa sa kanyang panahon at ilahad ang lahat sa akin. At nakita ko hanggang sa ang mga pastol na iyon ay nagpastol sa kanilang kapanahunan at nagsimula silang pumatay at magwasak ng higit sa iniutos sa kanila at ibinigay nila ang mga tupang iyon sa kamay ng mga leon. At kinain at nilamon ng mga leon at tigre ang malaking bahagi ng mga tupang iyon at kinain din sila ng mga baboy ramo at sinunog nila ang toring iyon at winasak ang bahay na iyon. At ako'y naging labis na malungkot dahil sa toring iyon sapagkat ang bahay ng mga tupa ay nawasak at pagkatapos ay hindi ko na nakita kung ang mga tupang iyon ay pumasok sa bahay na iyon. At ang mga pastol at ang kanilang mga kasama ay ibinigay ang mga tupang iyon sa lahat ng mabangis na hayop upang lamunin ang mga ito at ang bawat isa sa kanila ay tumanggap sa kanyang kapanahunan ng isang tiyak na bilang. Isinulat ng iba sa isang aklat kung ilan ang winasak ng bawat isa sa kanila. At ang bawat isa ay pumatay at nagwasak ng marami pang higit sa itinakda at ako'y nagsimulang umiyak at manangis dahil sa mga tupang iyon. At sa gayon sa pangitain ay nakita ko ang isang nagsusulat kung paano niya isinulat ang bawat isa na winasak ng mga pastol na iyon araw-araw at tinala at inilapag at ipinakita ang buong aklat sa Panginoon ng mga tupa ang lahat ng kanilang ginawa at ang lahat ng kinain ng bawat isa sa kanila at ang lahat ng kanilang ibinigay sa kapahamakan. At ang aklat ay binasa sa harap ng Panginoon ng mga tupa at kinuha niya ang aklat mula sa kanyang kamay at binasa ito at tiniyak at inilapag. At agad kong nakita kung paano nagpastol ang mga pastol sa loob ng 12 oras at narito, 3 sa mga tupang iyon ay bumalik at dumating at pumasok at nagsimulang itayo ang lahat ng bumagsak sa bahay na iyon. Ngunit sinikap ng mga baboy ramo na hadlangan sila, ngunit hindi nila ito nagawa. At muling nagsimula silang magtayo tulad ng dati. At itinayo nila ang toring iyon at ito'y tinawag na matayog na tore. At muling nagsimula silang maglagay ng hapag sa harap ng tore, ngunit ang lahat ng tinapay dito ay marumi at hindi dalisay. At tungkol sa lahat ng ito, ang mga mata ng mga tupang iyon ay nabulag upang hindi nila makita at gayon din ang kanilang mga pastol. At ibinigay nila ang mga ito sa malaking bilang sa kanilang mga pastol upang wasakin at tinapakan nila ng kanilang mga paa ang mga tupa at kinain ang mga ito. At ang Panginoon ng mga tupa ay nanatiling hindi gumagalaw hanggang sa ang lahat ng tupa ay nakalat sa parang at nahalo sa kanila at hindi nila iniligtas ang mga ito mula sa kamay ng mga hayop. At ang isang nagsulat ng aklat ay dinala ito at ipinakita at binasa sa harap ng Panginoon ng mga tupa at humingi ng awa sa kanya para sa kanila at nanalangin sa kanya para sa kanila habang ipinakikita niya ang lahat ng ginawa ng mga pastol at nagbigay ng patotoo laban sa lahat ng mga pastol. At kinuha niya ang aktwal na aklat at inilapag ito sa tabi niya at umalis. At nakita ko hanggang sa ganitong paraan ay 35 pastol ang nangasiwa sa pagpapastol at natapos ng bawat isa ang kanilang mga panahon tulad ng una at ang iba ay tumanggap sa kanila sa kanilang mga kamay upang pastulin sila sa kanilang panahon, bawat pastol sa kanyang sariling panahon. At pagkatapos noon ay nakita ko sa aking pangitain ang lahat ng ibon sa langit na dumarating, ang mga agila, ang mga buitre, ang mga lawin, ang mga uwak. Ngunit ang mga agila ang nanguna sa lahat ng ibon at nagsimula silang lumamon sa mga tupang iyon at dukutin ang kanilang mga mata at kainin ang kanilang laman. At ang mga tupa ay sumigaw sapagkat ang kanilang laman ay kinain ng mga ibon at tungkol sa akin, ako'y tumingin at nanangis sa aking pagtulog dahil sa pastol na nagpastol sa mga tupa. At nakita ko hanggang sa ang mga tupang iyon ay kinain ng mga aso at agila at lawin at hindi sila nag-iwan ng laman o balat o litid na natitira sa kanila hanggang sa ang kanilang mga buto na lamang ang nakatayo doon. At ang kanilang mga buto ay bumagsak din sa lupa at ang mga tupa ay naging kakaunti. Nakita ko hanggang sa 23 ang nangasiwa sa pagpapastol at natapos sa kanilang mga panahon ng 58 ulit. Ngunit narito, ang mga puting tupang iyon ay nanganak ng mga kordero at nagsimula silang magbukas ng kanilang mga mata at makakita at sumigaw sa mga tupa. Sumigaw sila sa kanila, ngunit hindi nila pinakinggan ang sinabi nila sa kanila, kundi labis na naging bingi at ang kanilang mga mata ay labis na nabulag.
At nakita ko sa pangitain kung paano lumipad ang mga uwak sa mga korderong iyon at kumuha ng isa sa mga korderong iyon at pinagputol-putol ang tupa at kinain ang mga ito. At nakita ko hanggang sa tumubo ang mga sungay sa mga korderong iyon at ibinagsak ng mga uwak ang kanilang mga sungay. At nakita ko hanggang sa sumibol ang isang malaking sungay mula sa isa sa mga tupang iyon at nabuksan ang kanilang mga mata. At ito'y tumingin sa kanila at nabuksan ang kanilang mga mata at sumigaw ito sa mga tupa at nakita ito ng mga lalaking tupa at tumakbo silang lahat dito. At sa kabila ng lahat ng ito, ang mga agila at buwitre at uwak at lawin ay patuloy na naninira sa mga tupa at sumisid sa kanila at kinain ang mga ito. Nanatiling tahimik ang mga tupa, ngunit ang mga lalaking tupa ay nanangis at sumigaw. At ang mga uwak na iyon ay nakipaglaban at nakipagbaka dito at nagtangkang ibagsak ang kanyang sungay, ngunit wala silang kapangyarihan laban dito. Ang lahat ng mga agila at mga buwitre at mga uwak at mga lawin ay nagtipon-tipon at sumama sa kanila. Ang lahat ng tupa sa parang oo, silang lahat ay nagtipon at nagtulungan upang basagin ang sungay ng lalaking tupa. At nakita ko hanggang sa mabigyan ng isang malaking tabak ang mga tupa at ang mga tupa ay nagtungo laban sa lahat ng hayop sa parang upang patayin sila at ang lahat ng hayop at mga ibon sa langit ay tumakas sa harapan nila. At nakita ko ang taong iyon na sumulat ng aklat ayon sa utos ng Panginoon hanggang sa binuksan niya ang aklat na iyon tungkol sa pagkasira na ginawa ng 12 huling pastol at ipinakita na mas marami silang winasak kaysa sa kanilang mga nauna sa harapan ng Panginoon ng mga tupa. At nakita ko hanggang sa dumating ang Panginoon ng mga tupa sa kanila at kinuha sa kanyang kamay ang tungkod ng kanyang puot at hinampas ang lupa at ang lupa ay nabiyak at ang lahat ng hayop at lahat ng ibon sa langit ay nahulog mula sa mga tupang iyon at nilamon ng lupa at tinakpan sila. At nakita ko hanggang sa maitayo ang isang trono sa kaaya-ayang lupain at ang Panginoon ng mga tupa ay naupo doon at ang isa pa ay kumuha ng mga selyadong aklat at binuksan ang mga aklat na iyon sa harapan ng Panginoon ng mga tupa. At tinawag ng Panginoon ang mga lalaking iyon na 7 unang mapuputi at inutusan na dalhin sa harapan niya na nagsisimula sa unang bituin na nanguna ang lahat ng bituin na ang mga lihim na bahagi ay katulad ng sa mga kabayo at dinala nila ang lahat sa harapan niya. At sinabi niya sa lalaking yon na sumulat sa harapan niya na isa sa 7 mapuputi at sinabi sa kanya, "Kunin mo ang 70 pastol na pinagkatiwalaan ko ng mga tupa at sa kanilang sariling kapangyarihan ay pumatay ng higit sa iniutos ko sa kanila at narito silang lahat ay nakagapos nakita ko at silang lahat ay nakatayo sa harapan niya. At ang paghuhukom ay unang ginawa sa mga bituin at sila ay hinatulan at napatunayang nagkasala at pumunta sa lugar ng pagkondena at sila ay itinapon sa isang kalaliman na puno ng apoy at nagliliyab at puno ng mga haliging apoy. At ang 70 pastol ay hinatulan at napatunayang nagkasala at sila ay itinapon sa maapoy na kalaliman. At nakita ko sa panahong iyon kung paano nabuksan ang isang katulad na kalaliman sa gitna ng lupa na puno ng apoy at dinala nila ang mga bulag na tupang iyon at silang lahat ay hinatulan at napatunayang nagkasala at itinapon sa maapoy na kalaliman at sila ay nasunog. Ngayon ang kalaliman ay nasa kanan ng bahay na iyon. At nakita ko ang mga tupang iyon na nasusunog at ang kanilang mga buto ay nasusunog. At ako ay tumayo upang makita hanggang sa itiklop nila ang lumang bahay na iyon at dinala ang lahat ng mga haligi at ang lahat ng mga sabayan at mga palamuti ng bahay ay kasabay na itiniklop at dinala nila ito at inilagay sa isang lugar sa timog ng lupain. At nakita ko hanggang sa magdala ang Panginoon ng mga tupa ng isang bagong bahay na mas malaki at mas mataas kaysa sa una at itinayo ito sa lugar ng una na naitiklop na. Ang lahat ng mga haligi nito ay bago at ang mga palamuti nito ay bago at mas malaki kaysa sa una. Ang lumang isa na kanyang inalis at ang lahat ng tupa ay nasa loob nito. At nakita ko ang lahat ng tupa na naiwan at ang lahat ng hayop sa lupa at ang lahat ng ibon sa langit na nagpapatira pa at nagpapakita ng paggalang sa mga tupang iyon at humihiling at sumusunod sa kanila sa lahat ng bagay. At pagkatapos nito, ang 3 iyon na nakadamit ng puti at humawak sa aking kamay na nag-akyat sa akin kanina at ang kamay ng lalaking tupa ay humawak din sa akin. Ako ay inakyat nila at inilapag sa gitna ng mga tupang iyon bago maganap ang paghuhukom. At ang mga tupang iyon ay pawang mapuputi at ang kanilang balahibo ay masagana at malinis. At ang lahat ng nawasak at nagkawatak-watak at ang lahat ng hayop sa parang at ang lahat ng ibon sa langit ay nagtipon sa bahay na iyon at ang Panginoon ng mga tupa ay nagalak ng malaki sapagkat silang lahat ay mabuti at nakabalik sa kanyang bahay.
Nakita ko hanggang sa ilapag nila ang tabak na iyon na ibinigay sa mga tupa at ibinalik ito sa bahay, at ito ay sinilyuhan sa harapan ng Panginoon, at ang lahat ng tupa ay inimbitahan sa bahay na iyon, ngunit hindi ito nagkasya sa kanila. At ang mga mata nila ay nabuksan at nakita nila ang kabutihan, at walang isa man sa kanila na hindi nakakita. At nakita ko na ang bahay na iyon ay malaki at malapad at punong-puno. At nakita ko na isang puting toro ay ipinanganak na may malalaking sungay, at ang lahat ng hayop sa parang at ang lahat ng ibon sa hangin ay natakot sa kanya at laging humihiling sa kanya. At nakita ko hanggang sa ang lahat ng kanilang mga lahi ay nabago, at silang lahat ay naging mga puting toro, at ang una sa kanila ay naging isang kordero, at korderong iyon ay naging isang malaking hayop at may malalaking itim na sungay sa ulo nito. At ang Panginoon ng mga tupa ay nagalak dito at sa lahat ng baka. At ako ay nakatulog sa gitna nila, at ako ay nagising at nakita ang lahat. Ito ang pangitain na nakita ko habang ako ay natutulog, at ako ay nagising at pinuri ang Panginoon ng katuwiran at binigyan siya ng kaluwalhatian. Pagkatapos ay umiyak ako ng malakas na pag-iyak, at ang aking mga luha ay hindi tumigil hanggang sa hindi ko na matiis. Nang makita ko patuloy silang dumaloy dahil sa aking nakita, sapagkat ang lahat ay darating at matutupad, at ang lahat ng gawa ng mga tao sa kanilang pagkakasunod-sunod ay ipinakita sa akin. Nang gabing iyon naalala ko ang unang panaginip, at dahil dito ako ay umiyak at nabagabag dahil nakita ko ang pangitaing iyon.